Okay, so good day everyone, and I would like to discuss about our topic in the approaches and practices of pest management. But before of that, what is pest management? So pest management is a planned process. So kapag sinabi nating planned process, before you conduct in the field, before you you operate in the field, kailangan planuhin muna natin in terms of the pest management. Kasi this is the process of prevention, reducing or controlling the pests such as yung mga insect pests, weeds, rodents, and also yung mga pathogens natin that damage our crops, stored products, and also the human health, tayo na mga tao, and our environment. The goal is not always to kill a pest. Okay? The goal is not always to kill all the pests, but to keep their population below the level that causes the economic or health damages while minimizing the harm to the people and to the nature. Kaya merong tinatawag na pest management. Kaya i-discuss natin later on the definitions of integrated, what is pest and what is management, and what is their interrelationship sa environment natin. So, if we say approaches in pest management, these are the strategies method used in controlling the pest. Just like yung kapag sinabi nating approaches, merong mga strategies or methods. Number one na i-discuss natin later on is all about the cultural control. So, bigyan ko lang kayo ng brief description, ano, para mas maliwanag sa atin. So, what are these approaches or methods controlling the pest? Number one is the cultural approach. So, if we say cultural approach is using or uses of farming environmental practices to reduce the pest problem. Example sana na ginagawa sa cultural approach is yung crop rotation, proper spacing of the plants, timely of sowing and harvesting, field sanitations, and preventing the pest from building up kapag sinabi nating cultural practices or cultural approach. Meron din tayong mga mechanical and physical approach, di ba? So, involve the physical removal or the barrier. Example sana, hand picking of insect pests, light trap, pheromone traps, netting, fencing, flooding fields. So, yan ay mga simple and eco-friendly na ini-incorporate natin sa farm natin in case na merong infestation ng pest or bago pa dumating yung mga peste, meron ka ng mga alternative way or mga preventive measures upang sa ganon ay hindi na sila kumalat. And then meron din tayong mga tinatawag na biological approach na gumagamit tayo ng mga natural enemies, mga biological insect, just like yung mga predators, 'di ba? Like yung lady beetles na kumakain sila ng kapwa nila insekto, gaya ng aphids or Nepothetix virescens. And then meron din tayong mga parasites, yung wasp, that is natural enemies. The wasp laying eggs in the larva or sa mga pest natin. And then yung mga pathogen natin na nagko-colonize ng mga insect pests. So, sila ay environmental friendly and sustainable. And then, meron din tayong mga chemical approach. Siyempre, kapag uncontrollable na yung mga peste sa area natin, we use chemical. Pero chemical is the last option or last resort in the conduct of the IPM. Okay? So, you are using pesticide to kill or control the pest. Example sana ng mga chemical approach, yung insecticide, herbicides, and fungicide. And then, meron din tayong mga genetic approach. Especially, ginagawa natin ito. In the genetic approach, we used resistant crop varieties. Example sana, yung post-resistance rice or cotton or the pest-resistant rice of our hybrid rice. And then yung mga cotton natin. And then meron din tayong mga genetically improved na mga crops gaya sa mga vegetable. Madami na tayong mga genetic improved na mga crops diyan. Sa ampalaya, sa talong, sa mga kamatis. Okay?
And then, we have also regulatory or legal approach. Ito ay impose or rule of the government preventing the spread of the pest. Example sana, yung quarantine law. Meron din tayong mga inspection of imported plants. So, doon na mismo pumapasok yung tinatawag nating exclusion. Okay? Chine-check muna or ini-investigate muna or tinitignan muna yung mga product na yon if pwede siyang i-import sa atin. Baka may daladalang mga sakit ang mga product na yon or mga crops na yon. Kaya kailangan munang dumaan sa inspection through BPI and Bureau of Animal Industry. So, Bureau of Plant Industry, sila yung mga nagkakandak ng inspection. Especially kapag ang ipinapasok natin ay mga plants, BPI. Pero kapag ang pinapasok natin ay mga animals, BAI. So, coming from the other country. So, doon na pumapasok yung inspections. Okay? Either ang recommendation later on ng BPI or BAI is embargo. So, kapag sinabi nating embargo, ito yung mga totally banned at kapag quarantine naman, is isolations. So kapag sinabi nating embargo, ito yung kapag in-inspect at foreign ang peste na yon at wala dito sa atin yung peste na na-detect doon sa plants na yon, it means ibabalik yung mismong plants doon sa origin niya. Okay? Example sana, meron siyang sakit or meron silang na-detect na tungro. Eh walang tungro sa Pilipinas. Example lang sana, ano? Walang tungro na disease dito sa Pilipinas at na-inspect or kaya na-detect nila sa airport. So, kailangan nilang ibalik sa origin niya. Okay? That is so-called embargo. Pero kapag sinabi naman nating quarantine, kapag meron ng tungro dito sa Pilipinas at na-detect doon sa airport, i-isolate muna yung plants na yon. O obserbahan kung anong klaseng strain, anong klaseng species yung virus. And then, before nila ipasok. Okay? So, ganon. So, if we say practices in pest management, kasi merong practices dito, so, in they applied in a real life. So, ina-apply natin in a real life. Example sana, yung mga pinag-aralan natin sa Principle of Crop Protections ay kailangan i-apply natin dito. Okay? So, example sana, yung mga regular field monitoring, correct identification of the pests. Okay? Noon, minimemorize lang natin yung mga peste or mga insect, mga weeds. Pero ngayon, ay kailangan ay i-identify na natin sa actual field using control measures. Okay? Applying pesticide at the right time and dose. So, kailan ba tayo pwedeng mag-apply ng mga pesticides? So, i-apply natin ito sa field. And then, encouraging natural enemies, maintaining the clean storage areas, and farmer educations and training. So kapag merong mga training or education sa mga farmers natin, that is practices in the pest management. So, we need to apply all of this. So, in crop protection, one of the challenge sa atin bilang isang agriculturist is, the global challenge is yung pag-increase na ng population dito sa ating mundo, sa Earth. Okay? Kasi nga, by 2050, ay magkakaroon na or tataas siya into 10 billion ang tao sa buong mundo. And one of our problem here as a frontliner, as an agriculturist, is paano natin mapapataas yung pagkain or food security. Eh, ang problema natin sa pagkain, especially sa pag-produce ng mga pagkain, is yung mga plans, okay? Yung technology. Kahit meron na yung mga technology dyan, kahit nandyan na lahat ng mga technology, kompleto na yung technology, but here comes the environment. Kasi environment, doon tayo dumidepende eh. Sa environment tayo dumidepende. Whatever surround with us, that is so-called environment. Okay? They determine the time. Okay? Siya mismo yung magko-command ng weather, ng climate. Okay?
So, ang mag-command all of our climate or weather ay yung environment. Kaya, ang plants natin ay nakadepends din sa environment. So, kailangan nating tignan kung paano natin or paano tayo makakapag-produce ng plants na favorable siya sa environment. Kasi nga, one of the problem ng plants natin na dapat nating solusyonan is the stress. Okay? So kapag sinabi nating stress, it refers to the conditions where the external factor hinder, okay? Pinipigilan, hinder the normal growth, development, and productivity of the plants. Okay? So, hinihinder or pinipigilan. So, kapag sinabi nating stress, ito ay nararanasan ng mga plants natin. Okay? Nararanasan ng mga plants natin. So, ano yung mga external factor na sinabi dito kanina? So, ang mga external factor ay yung mga biotic and abiotic. So, kapag sinabi nating biotic, they are the living organisms or infectious such as yung mga insect pest, mga pathogen, yun ay mga biotic. All the living creatures. Kasi kapag sinabi nating bio, meaning life. Okay? Kapag may buhay ka, dapat may cell ka. Okay? Merong cell. Kasi kapag i-define natin ang cell, basic unit of life. So lahat ng creatures na merong cell, it means ay buhay sila. Okay? That is biotic. So, movable. Gaya ng mga plants, mga animals, mga insect pests, they are also contributing sa stress ng plants natin. And then, meron din tayong tinatawag na abiotic. Kapag sinabi nating abiotic, non-living organisms or non-infectious. So, it means environmental stresses. Gaya ng flooding, ng drought, okay? Strong winds, lahat ng walang buhay pero nakakaapekto sa growth and development ng plants natin, they are abiotic. Okay? So, stress. Gaya din sa tao niyan. Ang mga plants natin, sinabi natin kanina, nahihinder yung growth and development. Hindi sila makapag-focus sa growth and development pag nakaramdam sila ng stress. Gaya din sa tao. Kapag ang tao ay meron lang kaunting stress, example, sana nagkaroon ka ng singaw sa bunganga mo. Siyempre, ikaw ay you love eating. Kumakain ka palagi. Ngayon, yung palaging pagkain mo or kaya sa habang kumakain ka, yung normal na kumakain ka, masaya ka, 'di ba? Kasi nga nangunguya mo ng maigi yung pagkain. Pero paano kapag nagkaroon ka ng singaw? What happened? So yung normal na mode ng pagkain mo ay hindi mo na magawa. Hindi na normal yung pagnguya mo sa mga pagkain. Okay? So ang nangyayari, mas nagfo-focus ka na dapat paano ba mapapagaling itong singaw ko para makakain ako ng husto. Ayan. So para makakain ako ng husto. Ganon din ang mga plants natin. They don't focus on the growth and development, but they are focusing on the stress part. Okay? So kung saan sila nai-stress, kailangan mag-focus muna sila doon. Paano kaya mapapagaling yung parte ko na ito bago siya mag-grow again? Okay? Bago niya i-continue yung pag-grow niya. Okay? So, dito sa stress natin, merong mga ability yung plants. May apat na ability yung plants na pwedeng mangyari sa kanya kapag na-stress siya. Okay? Pag na-stress yung plants natin, nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng mga abiotic stresses, meron lang apat na pwedeng mangyari sa plants natin. Either, number one, they become resistance. So kapag sinabi nating resistance, anong ibig sabihin? If there is stress, okay? Plant has the ability to restrict the growth and development of the stress or pest they cause. Okay? So kapag sinabi nating resistance, kapag pumasok yung sakit, ayan,
Pag pumasok yung sakit, hindi niya mararamdaman. Ang tawag doon, resistance. May sakit na siya. Okay? Pumasok na yung sakit. Nag-trigger na yung sakit. Pero hindi niya nararamdaman. Ang tawag doon, resistant. By the word, restrict the growth and development ng pests. Nare-restrict ng plants na yon. And then, another one na mechanism ng plants na pwedeng mangyari sa kanya, they become also a tolerance. Okay? So kapag sinabi nating tolerance, if there is stress, plant has the ability to maintain the growth and development even after experiencing the stress or the pests. Okay? So, anong ibig sabihin? Pag pumasok daw yung sorry, pag pumasok daw yung stress sa kanyang katawan, mararamdaman niya yung sakit. Magsasuffer siya sakit. Magsasuffer siya sa sakit na yon, sa pathogen na yon. But they can recover. So kapag nakaka-recover sila, ang tawag doon ay tolerance. Okay? Next is susceptible. So kapag sinabi nating susceptible, easily affected. Okay? Vulnerable. Inability to restrict the growth and development. So wala silang kakayahan na na kaya nilang i-restrict. Bagkus, pag pumasok yung sakit, mamamatay na sila. So it means they are susceptible. Okay? And then we have also escape. Yan. Kapag sinabi nating escape by the word avoidance, ability of the plants to evade. Okay? Ability of the plants to evade or avoid something through expanding something, either morphological or physiological. So, nag-e-expand. So, meron silang abnormal or capability to expand something kung alam nilang nai-stress sila. Example sana, yung tinatawag nating essolation. Ano yung essolation? Definition ng esolations. So, kapag sinabi nating esolations is lack of light. Oh, example, pag ang isang mangbin or munggo ay itinanim mo sa loob ng bahay ninyo or sa madilim na part, what happened doon sa stem nung tumubong munggo? 'Di ba nag-a-abnormal yung kanyang enlargement? Okay? Naghahanap siya ng sunlight. Okay? So they extend something. They extend energy para makarecover sila. Kailangan ay makapag-accumulate sila ng sunlight para hindi sila mamatay. So, yung mga toge na pagkain, di ba? Nakikita nyo, ang kapal nung or kaya masyadong malalaki yung kanyang stem. So, lack of light kapag sinabi nating esulations. Okay? Esulation. Lack of light. Hmm. So, ganon. I-compared mo yung itinanim mo sa araw na munggo, tapos yung nasa ilalim or kaya nandoon sa madilim na parte or kaya nasa loob ng bahay ninyo. 'Di ba? Nagno-normalize kapag nasa labas. Kasi nga, they accumulate sunlight. Complete accumulation of sunlight. Unlike doon sa lack of light na nag-e-enlarge. So, yun ay isang example ng escape. Para maiwasan nila or ma-prevent nila yung stress, ma-reduce yung stress, kailangan ay mag-focus muna sila kung saan yung pangangailangan nila. Ganon din sa tao. Okay? We extend energy. Oh, 'di ba? Example sana ay pumasok ka na 10% lang ang iyong energy. Yan, pagpasok mo sa school, 10% lang. Yung 10% ba na pagpasok mo sa school, example sana nagkaroon ng sunog. Yan, nagkaroon ng sunog doon sa room kung saan ka pumasok. Yung 10% mo ba na pagpasok sa school ay 10% din paglabas? Hindi, di ba? So matataranta ka. So, para makalabas ka kaagad or immediately, ang ginagawa mo ay you extend energy. Kailangan lumakas or something na tumaas yung energy mo para makalabas ka kaagad. So baka yung speed mo nasa 90% na or 100% or 1000% dahil sa mai-stress ka na dahil nagkaroon na ng sunog. So, ganon yung tinatawag nating escape. Ganon din yung mga plants natin kapag may mga flooding. 'Di ba? They extend the leaves, they extend the roots
'Di ba? Mag-e-enlarge yung roots, yung mga stem, yung mga branches if in case there is stress. Abnormal 'yon na situation sa plants natin. Ginagawa nila 'yon, that is their strategy or mechanism para makasurvive. Ganon din sa tao. Wala naman sigurong nakakita dito na ang isang plants ay naglalakad kapag may stress, 'di ba? Wala namang ganon. Okay? Wala. So, ano yung mga factors achieving the goals? Number one is effective management of crop protection. Okay? Effective management of crop protection. So, kailangan ay yung pest management strategies natin ay ma-implement natin, magawa natin upang sa ganon ay maging safe ang environment natin. Pag naging safe yung environment natin, especially, mai-improve din yung soil structure, the texture, magkakaroon ng fertile na soil, mai-improve yan. Kapag maganda yung management natin sa mga crop natin. Hindi tayo dapat maging dependent sa chemical control. Kasi ang chemical control, tinuturuan lang natin yung mga insect pest, yung mga insect pest, yung mga pathogen na maging resistant sila. Okay? So, yun yung iniiwasan ng IPM. Maging resistant lahat ng mga peste. Okay? Controlling pests, mitigating risk to food production. So, in the world population and food supply, population rise to 70% by 2050, according to USBC 2016. 70% by 2050. Okay? So, it means ay 10 billion. Okay? And alam nyo ba na ang Pilipinas ang pinaka-most ranking or pinaka-ranking as the most populated. Ang daming tao sa Pilipinas. 'Di ba? Tingnan nyo, napakaliit na bansa pero most populous. Okay? Kaya nga ang challenge sa atin bilang isang agriculturist or bilang isang farmer ay paano tayo makakapag-produce ng mas madaming goods? Paano tayo makakapag-produce ng madaming pagkain? And nagsisimula yan sa on how we manage our farm in terms of pest management. Actually, yung pest management or integrated pest management ay naka-incorporate na sa lahat ng practices na ginagawa sa farm. Gaya sa land preparation, planting, water management, naka-incorporate na yung IPM doon. And paano natin gagawin or paano yung management natin? Paano yung right na pag-manage natin sa farm? 'Di ba? Parang manual 'yan na kapag bumili ka ng cellphone, Kap kapag bumili ka ng cellphone, may manual kung paano mo siya gamitin. Tama? So, gagamitin natin siya ng tama or kaya in a right way upang sa ganon, tumagal yung cellphone na ginagamit natin. 'Di ba? Handle it in a good, i-handle natin ng mas okay. Yan, i-handle natin with love, care. Yan. So, yung mga cellphone natin. So, merong manual. Lahat ng binibili natin sa palengke, di ba? May mga manual. Bibili ka ng TV, may manual. May book manual. Bibili ka ng laptop, bibili ka ng mga gadgets, may manual. Ganon din ang farming. May manual din. Para mag-guide tayo, paano ba yung tamang pagtatanim? Paano ba yung tamang pagpo-produce ng mga crops, ng animals? May manual yan. Meron tayong sinusunod. At kapag hindi mo sinunod yon, ang mangyayari, there is a negative impact or implication sa atin. Okay? Ganon din sa farming, 'di ba? Kailangan i-incorporate ang IPM sa farming system or kaya doon sa production natin. Kasi nga, example sana, bakit ka kaya nagla-land preparation? Anong purpose niya sa pest management? Ayun, pag-aaralan natin mamaya. And then, role of crop protection in increasing food supply. Increasing food supply, production. So, dapat yan yung isa na dapat nating gawin. Decreasing food production. Safeguarding the human health. O, tingnan nyo ha, kailangan i-safeguard natin yung human health. Kasi nga, kung puro chemical, magkukos yan ng sakit sa mga tao na gumagamit ng chemical na yan. Especially ang mga farmers natin. Providing benefits to consumers. Yan, dapat mai-provide natin yung benefits sa consumer natin. And then, what is pests? So, kapag sinabi nating pest, injures or kill the crops. Reducing yield,
spread diseases, and then competes or they are detrimental. So kapag sinabi nating spread diseases, sino ang nag-spread ng diseases? Yung mga insect pests. Kasi ang mga insect pests natin, they serve as a vector, carrier of a diseases. Vector is a carrier of a diseases. So ang mga vector natin ay yung mga insect pests. Hindi insect, iba ang insect sa insect pest. Kasi sinasabi nila, ang nagda-damage sa crop insect. At hindi lahat ng insect peste. Hindi lahat ng insect, they are pests. Okay? Meron tayong mga iba't ibang klase ng insect na nagsiserve or kaya kung saan sila mas classified. May classification tayo ng insect. So, merong mga insect pests, meron din tayong mga natural enemies, and meron din tayong mga biological insect or biological. Okay? Biological control. So, kapag sinabi nating natural enemies, they are present in the surroundings. Okay? Naturally present in the surrounding, and at the same time, they control or regulate the occurrence of the pest. Kapag sinabi naman nating biological insect, they are reared in the laboratory, and after rearing in the laboratory, they augment. Ipinupunta sa field at pinapadami doon. Okay? Pinapadami. Biological insect. Okay? Pinapadami gaya ng mga, ano yung mga example? Earwig, trichogramma. And then kapag natural enemies naman, may mga dragonfly, yan, damselfly, in terms of insect. Ano? Kasi hindi naman insect ang mga gagamba. Kasi they are part of the arachnida, pero sila ay part ng natural enemies din. Okay? But they are not insect, ha? So, ang arachnida, nagiging natural enemies din sila. Okay? Ang mga insect, may mga natural enemies din dito. Gaya ng mga dragonfly, damselfly, and also yung mga beetle, yellow beetle. And then competes. So, sino yung mga nagko-compete? Weeds. And then detrimental. So, nakakamatay kapag may peste. Okay? So, ano yung mga economic importance of the pest? Number one, so, yung conditions that promote pest occurrence. So, ano yung mga conditions na nagpo-promote ng pest? Bakit kaya dumadami ang peste? Bakit kaya nag-a-occur ang pest? Okay, bakit nagiging imbalance ang ecology natin? It is because of the three requirement para mag-occur ang pest. Number one, dapat favorable ang environment para makapagpadami ng peste. Ganon din, dapat merong susceptible hosts. Okay? Susceptible hosts. Or dapat may pathogen or may mga vector or insect pests. Okay? So kapag meron lahat ito, favorable environment, susceptible host, and virulent pathogen or mga insect pests, there is an occurrence of diseases or occurrence of damage. Okay? So, tatlong requirement para masabing may peste. Okay? Kapag wala yung isa dito, it means walang occurrence of the pest. So, kapag unfavorable yung environment para makapagpadami ng peste, na kahit susceptible host siya, walang damage, walang occurrence of the pest. Okay? So, kapag sinabi nating host, we are referring to a plant. Okay? To a plant. So, economic threshold level. So, kapag sinabi nating economic threshold level, control measures should be applied to prevent, okay? To prevent the pest population before reaching the economic injury level. Okay? So, examples sana. This is the graph. Ito yung tinatawag nating GEP. Ito naman yung ETL. At ito naman yung EIL. Okay? So, if this is time, and then this is the number of pests, actually, ang isang insect, masasabi mo pala siyang peste kapag na-reach niya yung population or na-reach niya yung population para maging peste siya. So, hindi maiko-consider na peste ang isang organism pag hindi uh,
hindi niya na-reach yung populations. Kaya kahit present siya sa field, kung yung number or populations niya ay hindi naman nag-e-exceed sa economic injury level, it means they are not considered as a pest. They are insect lang. Okay? So lahat ng nakikita natin na organism, hindi naman talaga sila peste eh. But dahil nag-exceed doon sa economic injury level, it means ay na-reach niya yung mataas na populations. O, example sana, ito yung number. Okay? Example, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? 5. And then, ito yung time. So, nag-observe ka during the second day, fourth day, sixth day, and 8 days. Oh, example lang to ha. So kapag ang insect ay na-observe mo lang dito sa part na ito, that is general equilibrium positions, pag na-observe mo sa part na ito, it means minor or kaya walang action. Okay? You observe lang. O obserbahan mo lang. Example sana, ang nakita mo ay GLH. Yan. GLH na kumakain. Or kaya yung mga green leaf hopper. Pag nakita mong yung GLH ay ganito lang yung kanyang populations, paano ba natin madedetermine na ganyan ang populations niya? Example lang ito na number ha. Example dito sa isang ektarya, sa isang ektarya, nag-scout ka, nag-collect ka. Yan, nag-collect ka na sa isang 1 meter by 1 meter, nag-collect ka ng samples. Yan, nag-scout ka. And then binilang mo yung GLH at ang nakikita mo lang pa-isa-isa lang sa per 1 square meter. Okay? 1 square meter. So it means nandito sa part na ito. So hindi siya pwedeng applyan ng pesticide. Okay? Hindi ka agad-agad pesticide ilalagay natin. Okay? Pero kapag nag-exceed siya dito sa ETL, ang meaning ng ETL, control measures should be applied. Control measures. Ano na yung gagawin mo pag na-reach niya yung economic threshold level? Control measures should be applied to prevent the pest population from reaching the economic injury level. So before reaching the economic injury level, ano na yung gagawin mo? Anong gagawin mo? Magti-take in action ka na dyan para bababa pa yung mismong peste pag nakita mong 4 na. Okay? And kapag naglima na per square meter, it means may injury na siya. Okay? May injury na. So, economic threshold level. Okay? Kapag economic injury level, it means na-reach mo na yung significant economic damage because of the populations. Yan. Na-reach mo na yung economic damage wherein yung population niya ay nag-exceed. So kapag nag-e-exceed pala yung population ng insect, they are considered insect pests. Ganon din sa mga pathogen natin. But kung nandun lang siya present at a normal number or populations without any damage, ang tawag doon ay minor pests. Okay? Walang damage. Okay? Economic injury level. So, nag-e-exceed. So meron tayong mga economic importance pa. So we have the categories of the crop pests. Okay? In the categories of crop pests, alam nyo ba na ang isang plants, yan, ang plants natin, especially example sana yung rice. Ang rice natin ay merong mga variety, tama? So may mga variety ang rice natin. So, yung mga variety ng rice natin, example ay RC222 at meron kang RC214. So, yung variety ng rice, different yung characteristic. Tama? So, meron siyang different characteristic. At yung variety na yan, merong resistance at merong susceptibility. Meron silang certain or specific resistant to that particular pest at meron din silang susceptibility on other pests. Okay? Example sana, ang RC222 ay resistant sa green leaf hopper. Ang green leaf hopper ay vector ng tungro. Vector siya ng tungro. And then, meron din siyang susceptible. Kaya every time na magtatanim tayo, every time na magkakandak tayo ng production, kailangan yung mga variety na itatanim natin, i-search mismo natin muna yung mga
yung mga resistant or yung background. Saan siya mas resistance? Kapag sinabi nating resistance, saan siya mas may kalakasan? Saan yung kanyang strength? Saan yung kanyang weakness? Okay? Para ma-focus natin, ano ba yung itatarget nating mga peste? Okay? Example pa sana, ang susceptible siya sa BPH. Ang BPH ay brown plant hopper ay vector ng stunted growth. Yan, stunted growth. So ngayon, nakita mo ito, na-search mo na sa rice production, magtatanim ka ngayon ng RC222, nakita mo na resistant siya sa GLH at susceptible siya sa BPH. Okay? Susceptible siya sa BPH. So ngayon, ano ang gagawin mo? So i-search mo na. After mo na i-search, so tingnan mo yung kanyang background. Okay? At doon ka magfo-focus. Kung ano yung susceptibility ng isang plants, doon ka dapat mag-focus. And at the same time, kapag magtatanim tayo ng rice, may season yan. 'Di ba? Magtatanim tayo ng vegetable, may season. Example sana, ano yung dalawang season natin? We have the dry season and wet season. Okay? Meron tayong dry season and wet season. So, kapag dry season, may mga variety na tinatanim lang dyan. At kapag wet season, may certain variety na tinatanim dyan. Kaya nga, nagbibigay ang Department of Agriculture ng planting calendar upang sa ganon, sundan natin kung ano yung mga tinatanim na mga crop on that particular month. Iba yung tinatanim sa January, iba yung tinatanim na crop sa February, at iba yung tinatanim na crop sa March. Example sana sa January, sili ang pwedeng itanim. Yan yung season niya. Example sa February pa, ang pwedeng itanim lang dyan ay pechay. O example lang to ha. And then sa March naman, ang pwedeng itanim lang ay watermelon. 'Di ba? In terms of season, hindi ka pwedeng magtanim ng watermelon during wet. At pwede ka lang magtanim during dry. Yan yung favorable environment niya. Okay? Bakit kaya ginagawa natin ito? Bakit kaya kailangan nating i-check yung background? Upang maiwasan natin yung infestation ng pest. Kasi baka mamaya, yung peste pala na yon is favorable doon sa season na yon. Okay? Example sana yung rice natin. Dry season yung RC222. Mas preferred niya ang dry season. Yan yung favorable environment niya. At maiiwasan mo yung brown plant hopper during dry season. Pero, mas madaming brown plant hopper during wet season. Nagtanim ka dyan ng RC222. O anong mangyayari ngayon? So doon pa lang sa seed selection, sa pag-select pa lang ng seeds, madedetermine mo na mali na yung practice mo. Doon pa lang sa pag-select ng seeds. Pag namali ka na sa pag-select ng seeds na itatanim mo at hindi mo chinek yung background, what happened? So, makikita mo yan during harvesting. Okay? Magkakaroon ka ba ng harvest pag hindi niya season? 'Di ba? Kaya nga iko-contradict natin yung appearance ng peste during the season and doon sa ifo-focus natin na mga peste. Okay? Ngayon, ano yung ifo-focus natin or ano yung ifo-focus natin during gathering of an insect pest or kaya yung pag-identify ng insect pest later on. Okay? So ifo-focus lang natin sa mga susceptibility. Okay? Huwag ka nang mag-focus sa GLH. Example sana, meron kang isang ektarya. Ngayon, nag-scout ka ng 1 square meter to 1 square meter. So sa pag-i-scout mo, eto sana yung pest number, nakita mo or kaya na-collect mo or nakapag-collect ka ng GLH na merong 20 na GLH. Ang 20 na GLH ay standard for economic injury level. Pero napansin mo na ang GLH ay resistant pala yung RC222 dyan. Ifo-focus mo ba ang GLH?
Hindi na. Kasi nga resistant na yung mismong rice dyan. Let the variety or let the natural enemies regulate the population of the GLH. Mas rather na mag-focus ka doon sa BPH or brown plant hopper. Bakit? Kasi nga susceptible siya diyan. Kung saan mas susceptible yung plants, kung saan yung weakness niya, doon ka mag-focus. Huwag ka nang mag-focus sa mga resistant. Yes, sabihin natin na peste ang BPH or kaya peste ang GLH, I should say. Peste ang GLH. Pero i-check mo rin yung background nung mismong crop na yan. 'Di ba? I-check natin yung background. Okay? Baka resistant siya dyan, bakit ko pa ifo-focus dito? Kaya madaming nasasayang na chemical. Kasi nga, it is because of the misunderstanding doon sa, or kaya wala silang lack of knowledge sila, or lack of knowledge sila sa mga background nung variety na yon. Ganon din kapag may nanliligaw, especially sa mga babae, alangan naman na aasawahin niya yung lalaki na hindi pa niya nakikilala ng husto. Hindi niya na-check yung background. So, kapag nagkamali ka doon, ikaw din yung kawawa. 'Di ba? Kapag may nanliligaw sa'yo, ikaw yung babae, pag may nanliligaw sa'yo na lalaki, 'di ba chine-check mo yung background? Hindi ka nakadepende mismo sa lalaki na yon. Kundi chine-check mo yung background kung ano yung pagkatao niya. Kasi future yung iniisip mo. 'Di ba? Yung future. Ano ba yung magiging outcome pag inasawa ko ito? Ano ba yung background niya? Ganon din sa plants. Mataas ba ang magiging harvest ko kapag ah kapag pumili ako ng right variety at chinek ko yung background nung mismong plants na yon? 'Di ba? Ikaw din yung magbe-benefit. Okay? Ikaw din yung magbe-benefit. So, meron tayong mga categories of crop pest. Number one ay key pests. Kaya nga, wag kayong magtanim ng isang plants na hindi nyo man lang chine-check yung background niya kung saan siya resistant or susceptible. Kasi may mga nag-a-apply ng mga pesticide na may nakita lang silang GLH, i-sprayan na kaagad. Resistant pala siya doon. Nagsasayang ka lang ng pesticide. 'Di ba? Nagsasayang ka lang ng effort. Okay? Na kahit pa mag-install ka ng light trapping, mag-install ka ng color trapping dahil gusto mong i-trap yung GLH, eh hindi pala peste ang GLH on that particular variety dahil resistant siya. O, di ba? Pagbabalikan natin yung definition ng resistance, ano bang ibig sabihin ng resistance? Even though pumasok yung stress, hindi niya mararamdaman yung stress na yon. Ma-overcome niya. Okay? So, cause serious damage. So, every other day, merong pagtaas ng populations, di ba? So, example sana, nag-observe ka during the second day, may pagtaas ng population. During the fourth day, wala na naman. Normal na naman, nasa GEP siya. So, kapag every other day, every other week, merong pagtaas ng population ng peste na nagkukos ng injury, ang tawag doon, key pests. And then, kapag sinabi naman nating minor pest, below the EIL. Okay, below the EIL, yung mga peste na yon is hindi sila nagkukos ng damage. Kasi nga, yung standard populations nila ay hindi nila na-meet, kaya walang damage. Okay? And then, occasional pests. Ito yung present yung peste sa area. Pero kapag dumami sila, nagkakaroon ng injury. Minsan-minsan lang. Okay? That is occasional. Occasionally rise above it. And then, kapag sinabi naman nating severe pest, naging normal na yung damage sa mismong plants. O, tingnan nyo ha. All over yung pag-gather natin ng data or yung pag-collect natin nung insect or ng pathogen, naging normal na yung injury doon sa plants. Kaya nga, anong gagawin natin? Frequently applying pesticide to reduce the GEP. Okay? And then, potential pests. Kapag sinabi nating potential pests, ito yung mga insect pest or pathogen na kahit pa natural enemies sila or biological control, pag dumami sila, may kakayahan din sila maging peste. Potential pest. Kapag nagbago tayo ng cultural practices or
variety. Ganon. Baka mamaya yung change mo pala na variety or change mo na plants, peste pala yung insect na yun doon sa plants, madadamage siya. Kaya kapag nag-change tayo ng cultural practices, alamin muna natin. Kapag nag-crop rotation tayo, alamin muna natin. Baka mamaya magkapareho pala yung peste nila. Example sana, nagtanim ka ng kamatis. Tapos, the next season, sasabihin mong crop rotation kasi nga nagtanim ka pa ng talong. Parehas na ang family nila ay Solanaceous. Parehas yung peste. Kahit crop rotation yon na magkaiba yung crop, pero yung pag-change mo ng crop na yon ay mas na-establish yung peste na 28 spotted beetle na peste na nga ng pest na nga ng ating kamatis, pest pa ng ating talong, mali na yung decision making natin. Di ba? So may potential. Migrant or migratory pest, ito yung mga insect na or insect pest na nagmo-move on the other area tapos nagiging peste. So meron tayong mga major group of pests in the Philippines like yung plant pathogen. Plant pathogen disease causing microorganism can reproduce and spread to other plants. Insect pest, invertebrate organism with jointed appendages, yung mga insect pest natin. And then mollusks, invertebrate pests. Okay, soft body enclosed in a hard shell. And then weeds, they are unwanted plants and they compete with the crops. And then invertebrate or vertebrate I should say, vertebrate pest, ito yung mga with a backbone and more complex gaya ng rodents, fruit bats, and maya birds. Okay? So sa next video natin, i-discuss naman natin, that is the introduction pa lang. Ano? And on our next video, we will be discussing about the current concept of integrated pest management. We will define what is integrated, what is pest, and what is management. So kapag may natutunan kayo sa video na ito, please comment below. So thank you so much and hopefully may natutunan kayo. So to conclude ay kailangan ay alamin muna natin yung background ng mga itinatanim natin bago tayo mag-produce or bago nating itanim sa ating area. Okay? So alamin muna natin yung background ng mga plants before itanim sa area or permanent areas. Na naaayon ba sa season? Ayan. I-check natin or chinek nyo na ba yung resistance or susceptibility ng plants na yon? At ano yung mga fino-focus natin? Yan. So, napapanood natin dito sa video na ito. Okay? So, thank you so much guys and God bless.